Okay guys, magbibigay ulit tayo ng reaction video ha. Ito yung maiinit na balita sa ngayon. Ito yung pamagat Trump War Admiral. Ayan ha, Trump War Admiral ha. Pumalag sa pagbabanta ni Xi Jinping ng China at US Army at Armed Forces of the Philippines ha. Papalag sa digmaan laban sa China. Uy, ito ang ating bibigyan ng ng reaction video, komentaryo, suggestion, criticism, kung ano man inyong mga saloobin diyan, pwede rin naman kayo mag-comment diyan sa baba. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel guys please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Melbs Castle Itong video na to sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng reaction to So, kasi ito yung mainit na balita sa ngayon 'Di ba mga guys? Tungkol sa West Philippine Sea. Kasi itong West Philippine Sea, alam niyo naman, itong mga Chino, Itong mga Chekwa na to, Kinakamkam. Inaangkin nila yung ating teritoryo. So, dapat talaga bigyan natin reaction to, Okay guys, please like and subscribe Sige, umpisa na natin. Ito na yung sinasabi ko. May pasabog si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at US Army. Inanunsyo na kasi ng administrasyon ni US President Joe Biden na magdadagdag ang US ng missile sa EDCA sites. Yun. Patay ang China dyan. Yun. Hindi raw isa sa publiko kung saan ilalagay ang missile deployment. Yun. Gaya ng nasa Basa Air Base na missile. Pero balita na agad na sa Subic Naval Base to ide-deploy at sa Palawan Air Base na nakaharap sa South China Sea. Ilang linggo lang nakakalipas simula noong pinagbantaan tayo ni Xi Jinping. Akala ni Xi maduduwag si PBBM sa hamon niya. Ito rin yung dahilan bakit ayaw ni Pangulong Marcos na magkagera agad at mag-deploy ng Navy warship. Kulang pa ang missile ng Pilipinas para sigmaan. Expect that the... Oo nga naman, Oo nga naman. Talagang medyo matalino rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, Talagang hindi pa talaga siya pwede mag-deploy ng mga warship sa West Philippine Sea para tapatan yung mga Chino, Kasi talagang kulang pa talaga tayo sa mga sa mga gamit pandigma. Ayun ang pinakamatalinong gawa o pinakamatalinong desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, Kasi nga talagang kulang talaga. Kulang tayo sa panggera na gamit. Kaya nga hindi siya nag-deploy ng mga warship sa West Philippine Sea. Missile deployments will be in northern Luzon. I would think Cagayan province and Isabela facing Taiwan would make a lot of sense. But I think the Philippine priority is to ensure that these missile systems are able to actually impact its policy towards the South China Sea. So I would assume the Philippines would insist deployment on Palawan, for example, or Subic facing the South China. Any attack on Taiwan would be a security threat to the Philippines. Yun. Puro pananakot na ang ginagawa nitong si Xi. Puro pagbabanta. Pero tingin ng US Navy hindi pa magkakagera ngayon. Alam nyo kailan? By 2027 daw dapat handa ng Pilipinas, Japan at Taiwan sa gera. Yang taon na yan, balak talaga ng China ang gerahin ng sabay-sabay ang Taiwan at South China Sea. Dito tuloy-tuloy aarmasan ng Amerika ang Pilipinas para sa gera. America's warfighting Navy, which is my strategic guidance to you, our amazing team of active and reserve sailors, civilians, and families, to ensure that we are more ready for potential conflict with the People's Republic of China by 2027. Yan ang kinagagalit ngayon ng Chinese Army. Ginagawa raw dahilan ng EDCA sites at Mutual Defense Treaty para mag-deploy ng mga pinagbabawal na pangpasabog. Teka, magko-comments tayo dito. Ang nagrereklamo yung Chino, na nagpapalakas tayo ng mga armas at nagpapadami at dinadalhin daw natin ng EDCA sites. Bakit ba? Ano bang pakialam nila? Ano bang pakialam na ng mga inchik na to sa kung ano man ang gawin ng Pilipinas, So, puro naman silang ngaw-ngaw Palibasa natatakot na sila kasi kaya pala
hindi pa handa ang Pilipinas sa gera. Kaya nga naghahanda, ayun na, nagpaparami na ng mga missile sa buong Pilipinas. Yan, tinadagdagan ng Amerika yung mga missile. Yan. Pero hindi malaman kung saan i-deploy o saan i-deploy ang mga missile, malalakas na missile sa Pilipinas. Kaya nga secret yun eh. Kaya nga nagngangaw-ngaw yung Chino ngayon. Sa totoo kasi dyan, bawal talaga. Oo, bawal. Bawal ang Amerikang mag-deploy ng highly modern na missile. Pero dahil sa balikatan at mga war games, pwede itong gawin ng US Army. Yan ang malaking problema ngayon ng China. 官员的有关表态，反映出美国追求霸权，谋求绝对战略优势，成就思威。美方近年来持续升级三位一体的核力量，提升核武器在国家安全政策中的作用，与盟国强化核共享与延伸威慑安排，推进中导、反导的前沿部署，严重破坏全球的战略平衡与稳定，加剧了军事竞争与对抗，抬高了核风险。 Ang malaking tanong ngayon, handa ba tayo pag dumating ang oras na kinakatakutan ng lahat? I-komento sa baba ang iyong salog. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo. Nakita nyo naman naghahanda talaga ang Pilipinas sa darating na gera. Sa darating na gera, no? Kaya kumbaga nag-iipon ng mga malalakas na armas. In the future, pero sana wag mo na magkagera. Mahirap kasi magkagera. Gutom. So, pero talaga talagang hindi maiwasan talaga. Talagang naghahanda ang Pilipinas. Siyempre tutulungan ng Amerika. Ayan na nga yung Amerika nagpapadala ng maraming mga missile defense system, pang-missile attack, mga jet fighter sa iba-ibang panig ng Pilipinas sa ngayon. So, in the future, magagamit yan. So, maganda nga rin yan, pero wag sana magamit. Nakawawa ang mga tao. mga tao ang Pilipinas. Hindi na talagang patayan na yon. Wala nang makakapasyal. Wala nang laging nasa bahay na lang at gutom pa kasi wala nang pag nagkagera, wala nang bukas na tindahan, wala nang mall, wala nang pasyalan, wala nang aral, wala nang eskwelahan. Pag ganun ang gera, sana wag muna. So, pero naghahanda talaga ang Pilipinas. So, okay no? So, sana nga wag mo na muna matuloy. Basta't mag-ipon lang ng armas ang Pilipinas para in case na magkaroon ng gulo, meron talagang panlaban. Okay? Okay no? So guys, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo tapos. Okay?